Magkano nga ba ang kita sa isang araw ng isang candy vendo machine na katulad nito? Kung napanood nyo nga yung huling upload ko, nabili ko itong vendo machine second hand kahapon lang. Bali dumating siya rito alas 9 na ng gabi. Tapos yon, narefillan namin siya ng umaga, kaganinang umaga lang. At ngayon, ayan na yung itsura niya. Ito nga pala yung itsura ng vendo bago mangyari ang sakuna. Charot. Pokeballs, gumballs, at saka rock chocolate yung laman. And yes, si Jeya po ang buena mano ng aming vendo machine. At kung tatanungin nyo kung bakit hindi puno yung gumball at saka yung chocolate rock, kasi po, the more na puno siya or maraming laman, is the more na may naiipit pag-ikot ng vendo. Kaya minabuti namin na hatiin na lang. Kalahati lang yung nilagay namin dun sa gumball at saka sa chocolate rock. Ang pinunulang namin dyan is yung Pokemon ball kasi yan magaan at saka medyo hard siya. Hindi siya naiipit or napipipi kapag maraming laman. Sold out siya kabilaan. May natira ilang piraso lang na gumballs. Nabili ko nga pala itong second-hand unit ng candy vendo machine sa halagang 6,500. Tapos may mga laman yan na candy pero hindi ko na nilagay kasi medyo malambot na tsaka durog na yung mga candies. Bali, ang freebies na binigay sa akin ni Kasari na pinagbilhan ko nito is yung Pokeballs. Yun lang yung nabenta ko. At hindi ko nga in-expect na maubos siya ng isang araw lang. Kaya ayan, bakante na siya. Ang dami pa sanang gustong maghulog. Wala na silang mahulog. Tapos tong candy na nilaman namin dito, binili lang namin yan sa manggahan. Sa market, yan yung chocolate stone ang tawag dito. Bumili ako nito ng 2 balot. 250 yung isang balot. Tapos, ito, gumballs. At eto nga yung laman nung vendo na kinuha namin. At habang binibilang ko nga ito, pag-usapan naman natin kung maganda nga bang pangdagdag income ang candy vendo machine sa ating mga sari-sari store owner. Kung tatanungin nyo kung bakit may mga buo to, kasi naubusan na ako ng coins na ipapalit. Kaya, dito na kami kumuha sa, Tapos yung mga buo, pinalit ko rito. Para mabilang ko kung magkano. Oo nga. Maganda nga bang idagdag ang candy vendo machine sa ating mga sari-sari store owner as another source of income. Para sa akin, bago ako bumili niya, may mga bagay tayo na dapat i-consider. Hindi pa pwedeng basta lang tayo bitaw ng bitaw. Katulad ko, personally, kung bakit nakumbinsi ko yung sarili ko na bumilingan or mag-invest sa isang vendo na yan. Unang-una, maraming bata dito sa area ko. Kaya alam ko na bebenta talaga siya. Hindi ko na siya kailangang hanapan pa ng ibang pwesto or katulad nung iba, let's say katulad nung pinagbilihan ko na nakikipwesto pa siya dun sa school na malapit sa kanila para maibenta yung laman ng vendo. Unlike sa akin, alam kong ilagay ko lang dito sa tapat ng tindahan ko, bebenta na siya. Pangalawa, sa vendo machine, hindi na natin kailangan ng manpower. Less effort. Ilagay mo lang sa dyan, self-service na yung mga bagets, diba? Kanya-kanya na silang hulog, kanya-kanya na silang kuha. Hindi na sila pabili ng ganito, ng ganyan. Less effort na sa ating mga tindera. Pangatlo, sa ganitong vendo machine, parang one-time investment lang. Ibig sabihin, yung naging investment ko lang sa kanya is yung pagbili nung vendo machine. Wala nang katulad ng iba na kailangan mo pang isaksak. Katulad ng piso wifi, kailangan mo ng internet, kailangan mo ng kuryente. Sa candy vendo machine, wala nang kailangan. Wala nang another expenses bukod dun sa mga ilalaman natin na candies.
At habang ako ay nagbibilang ng aking unang cash out, gusto ko lang i-shoutout itong aking mga bagong kasari. Na sina kasaring Josh Del para sa kanyang family and business blog. Si kasaring Mabel Galos na isang sari-sari store owner / content creator din. Si kasaring Noylot TV na mayroong school supply stores. At si kasaring Cindy Vicente na isang certified kasari. Shoutout sa inyo mga kasari kong tuna. Ito nga yung total na laman ng box na kinash out namin. Tigwa 100 to per tore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 40, 50, 60, 70, 80, 90. 1, 6, 25 pesos. O, diba, imagine. Ganyan pala ang pwedeng kitain ng isang candy vendo machine. What more kung hindi pa ako naubusan nung toys na ilalaman doon. Partida, naubusan pa ako nito sa isang araw lang. Ganyan karami ang bata dito sa amin. Tapos, ito naman yung capital ko sa kanya. Pinurchase ko siya noong October 14, 2023. Ang price ng vendo is 6.5. Plus, nag-shipping pa ako kay Lala Move ng 350. Pero mo calculator han. 6.5 plus 350 plus yung chocolate rack ko, 500 yung bili ko doon, 2 bags. And then 1 bags pa lang yung nagamit ko. May isang bags pa ako. So, plus 250. Tapos sa gum, dalawa rin to na tig 100 yung laman yan eh. Isa pa lang yung nagamit ko. So, may isa pa rin ako doon. Hanabot mo nga yung ano. Tapos yung gumball, ito yung gumball na nasa gitna. 120 pieces to. Dalawa rin yung ganitong binili ko. Isa pa lang yung nagamit ko. So, may pang-refill pa ako para bukas. Tapos, nag-order na ako ulit ng toys sa Shopee. Yun nga lang, hindi ko alam kung kailan nandating. Pero, minessage ko yung seller na paasap kasi badly needed na. Yun lamang muna tayo for today's video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa bawat upload ko. At kung meron kang mga katanungan, comment or suggestion, huwag mahihiyang i-type yan sa comment section. At sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Yun lamang, maraming salamat sa panonood. More benta and happy selling mga kasari!